Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, paamuan ko'y tularan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong sandaang ang tupa? Kung maligaw ang isa sa mga yon, hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, bahagi ng turo sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito, yung ibig sabihin, mapasakop sa paghahari ng Diyos. At alam natin yung sinasabing paghahari ng Diyos, nagsisimula dito sa ating buhay sa lupa, ngunit ang pinakakaganapan ng ating pagsapit sa paghaharing yon ay nasa langit, kung saan kapiling na natin mismo ang Diyos. At ang tanong dito ng mga alagad, sino yung pinakadakila? Pero hindi yun ang sagot ni Jesus. Ang hinahanap nila yung pinakadakila, pero sinabi sa kanila, ano muna yung minimum requirements para makapasok sa paghahari ng Diyos. Kung ba sila ang hinahanap nila, sino yung pinakadakila dyan? Sino yung number 1 sa kaharian ng Diyos? Pero sila sabi ng Panginoon, abutin niyo muna yung pinakamababa. Yung requirements muna. Yung pangangailangan nating tuparin para tayo mapasakop sa paghahari ng Diyos. At anong sabi ng Panginoon? Kagaya ng isang bata. At ano yung kailangan tularan doon? Ang kanyang pagiging mababa, ang pagpapakababa. Marahil sa buhay na ito, ang laging tinuturo sa atin, yung pagpapakataas. Kung ikaw nagtatrabaho, marami siguro dito papunta ngayon ng trabaho, wala naman siguro nagtatrabaho na gusto ma-demote, pagpapakababa. No? Siyempre, pangarap mo lagi, taas, ng taas, di ba? Gusto mo may promotion, gusto mo tataas ang sweldo,
Hindi ba yan yung pinananawagan hanggang ngayon pero hindi makuha? Gusto natin siyempre, tinuturo sa atin yan ng buhay yung pagpapakataas. At sa kahit anong antas naman ng ating buhay, para bang ganoon ang modelo ng buhay. Pero kakaiba doon sa paghahari ng Diyos. Dahil doon, yung pinakaaba, yung pinakamababa, siya ang itinataas. Kagaya na lang halimbawa ng mahal na Birheng Maria. Ang sabi niya, siya'y abang alipin lamang ng Panginoon. Subalit sa kanyang pagkilala ng pagiging aba, siya mismo ang itinaas. Literal, iniakyat mismo ng mga anghel sa langit. At yun din ang panawagan para sa atin. Paano yung mga puso natin dapat maging aba, maging mababa, upang lalong matuto mula sa Panginoon. Kasi kapag puno na ng yabang at pagmamataas ang ating puso, hindi natin matutunan paano maging aba, kagaya ng ating pong Jesus Nazareno. At sa ganun din, sinasabi din ng Panginoon, tayo na kumikilala sa ibang mga tao na aba, yung mga maliliit sa lipunan, yung mga itinuturing na hindi mahalaga sa lipunan. Pag daw kinilala natin sila at tinulungan, ang sabi ng Panginoon, siya mismo ang ating pinaglilingkuran. Kaya yan yung ating pagninilay para sa araw na ito, na paano natin magagawa yan sa ating sariling mga buhay. Paano natin matatanggal yung pagiging mapagmataas sa ating mga puso at mapili yung pagiging mababa at pagiging aba tulad ni Jesus. Marahil pwede natin simulan yan halimbawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung pagpili natin halimbawa, maglingkod sa kapwa. Kapag ikaw kasi laging ang pinaglilingkuran, nakakalimutan mo yung pagiging mababa. Pero kapag ikaw nagsimula naman maglingkod, yan ang pagsasaloob ng pagiging mababang loob. Yung ating pagpili na lang ng pagtitiis at pagsasakripisyo, yan ay paaralan para tayo ay matuto mula sa ating Panginoong Jesus Nazareno na siyang pinili din maging aba upang tayong lahat ay tumaas. Kumbaga, ang ating Panginoong Jesus nagpakababa upang tayo lahat iangat niya at sa pamamagitan nun, tayo rin matuto mula sa kanyang halimbawa. Amen.